Viral ngayon sa social media. Pastora, judgmental sa kanyang sermon? Siyempre, kung ikaw may kotse, papatol ka ba sa naglalakad, nagtutulak ng kariton? No. That's not your level. Hindi lang sa material, ha? Alam natin na mahirap kausap ang hindi aral. Isipin mo kung hindi marunong magsulat o magbasa. Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga kadrama! Sa isang religious group o organisasyong pangrelihiyon ay mahalaga ang pagkakaroon ng nangunguna upang isaayos ang mga miyembro. Tinatawag silang priest o pare, pastor, obispo, ministro, church leader o kung anumang tinatawag sa kanila. Sila ang taong binibigyan ng respeto, pinaniniwalaan at sinusunod upang maging maayos ang isang grupo. Pinagtitiwalaan siya at nagbibigay ng payo upang lunasan ang mga umuusbong na suliranin. Kaya napakahalaga na hindi makitaan o masumpungan sa kanya ang isang hindi magandang gawain sa pag-iisip man o sa kanyang pagsasalita. Pero isang viral video ngayon ang kumakalat tungkol sa isang pastora ng isang sekta ng relihiyon na sinasabing Dream Life Church o isang Christian church. Samut-sari ang komento tungkol sa pastora dahil hindi nagustuhan ng mga netizen ang mga katwiran o ipinapahayag niya sa kanyang mga sermon na masasabing mula lang sa kanyang opinyon at sariling interpretasyon at wala ito sa Biblia. Ayon tuloy sa mga netizen, ay judgmental si pastora dahil sa kanyang mga pahayag at pagmamaliit sa mga taong nasa mahirap na kalagayan ang pamumuhay. Panoorin po natin at pakinggan ang video na ito. Pero ang sinasabi ko lang, dahil royalty ka, huwag kang papatol sa just. Amen? Alam nyo, pag nagtatrabaho ka na, pag lalaki ka, pag nagtatrabaho ka na, higit sa nakikita mo ngayon, ang pwede mong ligawan. Bakit? Siyempre, kung ikaw may kotse, papatol ka ba sa naglalakad, nagtutulak ng kariton? No. That's not your level. Hindi lang sa material, ha? Alam natin na mahirap kausap ang hindi aral. Isipin mo kung hindi marunong magsulat o magbasa. Ang sabi sa Biblia, ang lalaki ang dapat nagpo-provide sa babae. Tapos magpapaligaw ka sa hindi nag-aaral? Hindi tapos ng pag-aaral? Hello? Lahat ng app nalagay sa cellphone. Wera lang yung app ng Bible, wala. Paano hindi ka malulungkot? Paano hindi ka madidepress? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Amen? Itong taong to, ang sabi niya, lilipat lang daw siya ng church. Ay, may nila na akong ganyan. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Ay, dapat talaga yan. Magdi-devotion pa rin naman daw siya. Ay! Magpe-pray pa din naman daw siya. Lilipat lang naman daw siya ng church. Hindi naman daw siya magbabackslide. Ay, may ganun ba? May ganun? Be, matatapos na 2023. Ano nangyari? Narito po ang sinasabi ng mga netizen. Materialistika at mayabang, di ka dapat preacher. Dinaig pa niya yung nasa itaas kung humusga. Attitude is better than profession. More people are educated but not totally mannered. As what I observe, nowadays, mas matitino pa ang mga taong hindi nakapag-aral. Yan ang tinuturo mo sa members mo, maging materialistic, magmukhang pera? Anong klaseng preaching yan? Di naman tayo lahat dito perpekto. Pastora, mawalang galang po. Hindi porket hindi tapos sa pag-aaral, hindi na kayang bumuhay ng pamilya ang isang lalaki. Maling-mali po kayo. Nasa tao lang po yan. At hindi lahat ng nakatapos may trabaho. Kung tamad ka, tamad talaga. Kung masipag ka, masipag talaga.
makikita natin na sariling interpretasyon lamang at opinyon ang sinasabi ng pastora. Nahuhusgahan ang pagkatao ng isang individual base sa katayuan nito sa buhay at kawalan ng pinag-aralan. Bagay na hindi dapat naririnig sa kanya kung ang nais niya ay magbahagi ng mga salita ng Diyos na dapat ay magbibigay ng inspirasyon at magpapatatag ng pananampalataya sa Diyos. Hindi kaila sa ating panahon na patuloy na dumarami ang mga tagapagturo di umano ng mga aral ng Diyos. Kaya dapat lamang na maging matalino tayo at mapanuri kung tamang aral ba o ibang aral na ang kanilang itinuturo. Sa pagtuturo ng mga aral ng Diyos, kailangang 100% na ito ay nakasulat sa Biblia upang matiyak natin na ang mga aral na ating mapapakinggan ay aral ng Panginoong Diyos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.